Nehemiah chapter 9. Basahan ako ay Mantigidan, Manipod, verse 1, hanggang verse 26. Iti libro, iti Jeremiah. Beginning verse 1, go. Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men, that I might lead my people in go from them. For they be all adulterous, treacherous men, and the men their hands like their bow for lice, but they are not valiant for the truth on the earth. For they proceed from evil to evil, in order of me, saying true. Take you in every one of his neighbor, and trust ye not in thy brother. For every brother will utterly supplant, and every neighbor will walk with slanders. And they will deceive everyone his neighbor, and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies, and wear themselves to commit iniquity. Thy habitation is in the midst of deceit. Through deceit they refuse to know me, saith the Lord. Therefore thus saith the Lord of hosts, behold, I will help them and try them. How shall I do for the daughter of my people? Their tongue is an arrow shot out, it is speaketh deceit. One speaketh peaceably to his neighbor with his mouth, but his heart layeth his way. I shall visit them from these things, saith the Lord, that not my soul be against such nations as this. Mountains will I take out weeping and wailing, the habitation of the wilderness, a lamentation because they are burned up, so that none can pass through them. Never can men hear the voice of the cattle, both the fowl and the heavens in the beast are fled. They are gone. And I will make Jerusalem heaps, and the den of dragons, and I will make the cities of Judah to stray, without an inhabitant. Who is the wise man that we may understand this? And who is he who the mouth of the Lord hath spoken, that he may declare it? What man hears it, is burned up like the wilderness, that none passeth through. And the Lord saith, because they have forsaken my law, which I set before him, and have not obeyed my voice, neither walked therein, but have walked after the imaginations of their own heart, and after Baalim, which their fathers told them. Therefore thus saith the Lord of hosts, God of Israel, behold, I will take them into this people of Burma, and give them water of God to drink. I will scatter them also among the heathen, whom neither they know their fathers have known, and I will send the sword after them, until they have consumed them. Thus saith the Lord of hosts, consider ye and call for the mourning women, that they may come and send for cunning women, that they may come. And let them make haste and take on the way of us, that our eyes may run down in tears, and our eyelids cast out in waters. When it is heard out of Zion, how are we spoiled, we are bitterly confounded, because we have forsaken the land, because our dwellings have cast us out. Yet hear the word of the Lord, ye women, and let your ear receive the word of mouth, and each of the daughters waiting in every one of your neighbor lamentations. For the justice come out of the windows, and it is heard in our houses. Perhaps the children from without, and the young men from the spirits. Speak thus saith the Lord, we make the carcasses of men shall fall as out of an open field, and as the fall of the harvest land, and none shall gather them. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his mind, let not the rich man glory in his riches, but let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness. In the earth or in the states I lie, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, I will punish all them which are circumcised and uncircumcised. Egypt, in Judah, and Edom, in the children of Ammon, in Moab, all that children in the uttermost corners that dwell in the wilderness,
amin. Yung pagkalit yung sa kayo. So, tatay, BYI or Young People Recognition Sunday tayo. Tagyaman lang, kalagito yung nakatarating high school men. May nakaliti ladies. High schooler ladies. So, the previous Sunday, katadang tatagin kawalan, sinulat kayo sa amin. Hopefully, at atong maawis kayo tayo. Maawis iwalin, na ito'y kakaiswilaan yung ladies and men. So, thank you so much for coming over. And so, with the Kamsat nga, Mrs. Dakanay na nagapuwi siya Quirino, we know nagapuwi ay Baguio, yan. Galing sila sa Baguio, team over. So, tatag at kung tayo ituloy itinipro iti Jeremiah, though I alternately use other books of the Bible to preach to you every Sunday about the impending judgment that is about to fall upon each and every one of us. So actually, the doing chapter 9 is continuation iti chapter 8 because the next preceding and succeeding chapters that makita tayo ijay iti itudong niya kung Diyos nga makasama kanagito'y dahil nga katao kasaan na kayat nga mabalbaliwan. Numan na da iti nabaliwan kinyada at sinmabalida from godliness to evilness, from righteousness to wickedness. Nung iti problema, saan nga maamiris dagiti da nga katao nga kastoy gayam iti nagturungan da ken nagbanagan da. Taawan ti magbaga kada tayo nga malikar aramidon tayo yung ganan to naudi iti amin. Actually, di chapter 9 ket maysa nga propesiya nga imbagan ni Jeremiah saan pa'y nga napasamak na ito yung ibagbaganan. So it is a prophetic event that will happen kada gito'y da nakatao. Ngayon salakat niya ako Diyos, kada gito'y da nga magibagbaganan na mati ken pinarsuan niya ako Diyos ngam dinuntong iti gundaway nga niya ako Diyos ket nagungot kinyada. And we are going to look in these chapters akas iso iti mensahe tayo tatang nagsapa ket inikap na ito iti title na nga Falling Short. Falling Short. Agkakalika na kayo iti asya inarag mo ti amin and at the end kurang inaragan. Nagpasamak kayo kada kayo and you will understand this message. Narali mo ti amin nga kabalang, inyet kay kabalang is na tinaw. Nag-review ka, kurang. Yung examination nyo, kurang. Dapat si saan nga nag-review mo, may examination, pitmasa. So, nag-ieda, hindi ko na tayo mga milagro. Kung manulang din nga mapasama. And we will not kagayahan naman hanga nagyeda iti kalikaguman tayo. So, dito'y kagayan kay Kapsat kat kunana iti verse 1, "Oh, that my head were waters and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people." So, ibagbagan ni Jeremiah, hampay nga nagpasamak na ito, yung ibagbagan na kada ito'y lang ng tao, nga adulto timatay. Kada giyada at puputan niyo. Friend, may paladaw kayo, tayo! It is sabay nga inig because I told you before that even Jeremiah was brought iti grupo ni sino tinagan na diya who played the hero's role nga napandinmawad kinyana iti mensahe no niya ti imbagan niya ako Diyos katunan niya ako Diyos pagwan ni Jeremiah nga surrender kayo agyan kayo dito Jerusalem agyan kayo dito Judah at umay iti Babylonian at sumurinder kayo tinyada daytoy nga leader iti army may isang general kunana na ay ang pagsulat ay magbagang ang na mati iti ibagbagan ni Jeremiah isong tinmarayda iti Egypt
nga uray iti Egypt ket pinarnot iti Babylonians. So during this time, even Jeremiah himself experienced iti maipanladaw iti samali nga lugar. Kaya ito'y nakatao, they were never exiled. Apay ayan, nagtalog na garo iti Diyos, nga saan nga baybayan niya po iti sisuda, nung una nga na-exile iti Israel, below the northern kingdom. Pero ito'y actually, kat minsahe nga pagpagan ni Jeremiah, iti southern kingdom, or katag ito'y na Jew or Judeans. But ipagbaga na is slain of the daughter of my people, all that I had in the wilderness, a lodging place of wayfaring men. Yan ito na na dyan. Sampai kumanta, damot iti balay, iti wilderness, nga tumarayan tayo, kung paglumbunan tayo. Ngayon, yan ito na dito that I might lead my people and go from them, for they be all adulterers, an assembly of treacherous men. So, ang natin makita tayo dito, gagayin kin kakapsat, na ikadangan iti judgment, na ikadangan iti justisya ni Apo Diyos kadag iti lang nakatao, and yet, God is giving them a chance to repent. Yet, they fall short. So, adalang iti tanong nga puntos nga kaya itong maibingay, and I have barely 20 or less than 20 minutes to share to you. Ito yung 3 points. So with these early verses, because dito yung tanong nga puntos, kat makita tayo nga madugduble, verse 1 to verse 8, and then it was repeated again, verse 9 to verse 16, and it was repeated again, verse 17, and gana dyan, verse 26. Dito yung tanong nga puntos, kat makikita tayo karag ito nga 3 groups of verses, wherein no isang up mo na ito, iso na dito iti makita. So ito yung muna dito, kat grief, iti may kagawa at godliness, iti may kagawa at may katalong at glory. So kung kuna ni Jeremiah kinyada, kaya't yung nagbabawi, agreed kayo, but it falls short. Kaya't yung nagbalbaliw, nung nagadaon iti amin. Ito nga iti nakakaldaan. Kadagay na kakapsat, pinukakatwa tayo dito yung simbahan. Alang-alang ti Christian life na, hindi walang commitment eh. Andyan lang kung andyan. May involve lang kung may involve. Habang hindi ba, nai-involve sila yung mga young people natin, mga collegians natin, mga professionals natin, andyan yung involvement. Yung iba yung involvement nila. Anong involvement nila? Magpatayo ng bahay, mag-start ng negosyo, maghanap ng asawa. Dugtog dyan kung daw ay nga aming gayang na gitoy, kat sayang. Nga iso hindi makita tayo actually dito'y nga chapter because kung nanay dyan, saan ka nga agtalot iti pigsam? Saan ka nga agtalot iti kinalain? And yet that is what is happening to each one of us. So the grief, godliness, and glory, we can see that in these 3 groups of verses that I have just mentioned to you. So the first point natin, in relation to grief, sabi ni Jeremiah, you do not have enough tears. Tapunan na dito oh that my head were waters and my eyes a fountain of tears. Tapno ko kanayon ng rata nga agsangit, isangitak na gito'y na basol. Manararamid ko, kan agbabawiyak, kan agbalbaliwak, naman niya iti kunan ni Apo Diyos, you are falling short. Yekul kunada nga, tinimbang ka, ngunit kulang, akala mo eksakto, pero kulang. And ito yung problema, yung boxers. You know why great boxers lost during their boxing match? Kadagayat ti yatay na dita da awake. Kat tinagduma, awan ti disiplina da, iso nga mga manganda, iso nga handa nga exercise, kat mo pinagkikilo, handa nga ma-attain jay kilo ka overweight da. In a very few days, 2 to 3 days or 1 week, paspasan da nga ag-reduce iti kilo, tapno pumasada. And in doing so, they sacrifice their natural strength da, and natural capacity. Iso nga no umay kinaban, apay nga maabak da, because nalakaga ng mabanit. They are falling short.
ket kasjay iti Kristiyano tata. Kaya tayo napaspasan nga i-attain jay tilo nga demand niya po Diyos. I-attain jay pamati no amu tayo nga sidog nga umay isuna. But the Bible says, no one knows the time. Amen. Isu nga masapon nga paka-faithful tayo each and every moment that we are alive in this world. Not enough tears. Uray man, lukas lang, nga karayan. Fountain of tears, that I may weep day and night for the slain of the daughter. Saan na lang mapasardeng, iti ubat, iti mapasamak, nga adu, iti mata. Very sad mga kaibigan, may magbaga na ito iti Biblia, nung nagitid ang nakatao, they did not listen to Jeremiah. Actually, they laughed. They imprisoned him. They beaten him. Kasi hindi mapaspasama kada tayo, agura tayo di may pagbaga kada tayo, isong aguraan tayo di magipagbaga iti mensahe. Ilan sante man nga magura personal iti pastor, the preacher, sante nga pakita ti simbahan, sante nga kayang gawin po. Kita nga iti ibanag, na nakakaldaan iti biyag kayo. We are just like it, kada kita nga tao, nga kunanay jay, adulterers and an assembly of treacherous men. Traitor. Amo yung traitor? Amo yung traitor kani? Kaduam ng pinatay mo. Ekspektaran nga protektaran da ka ng saan mo gaya nga protektaran jay kaduam. Andyan yung isang iguro ng Scout Ranger na I love to listen jay testimony na. He rose from the rank. Nalipatak niya na sniper isunay. Pagtinutol niya kung daway nga kunana, na isabak isunay, di amin nga gubat. So, pamilya isuna, from Sulu, Marawi, kung gana, di Sambuanga seed sa dahil isunay diyan. Pagtinutol niya kung daway kunana diya testimony na, makita na nga napindown da, na nagadadugorot, kung kunana nga pintakasi, gan, i-apply na ito ng Muslim. Ikat nga sa mga pintakasi, dalang iti basit nga kalaban ni Jay, no agrugi ti putukan, amin nga barangay, mapanday Jay, and raunan na naging soldado, at yan tinapasama kay sa 44. So amin nga kunar umutputok, kaduan kinyaga natay, because Jay may sa nga request, iti may sa nga si Bibyan Pailalang, saan nga dinunod, iti official. But diyan nga request na pasama kini, ay kung kapis din, nagbalik nga major katay from private rules from the major. Pag kunana hindi naping down da kunana nga bumbaan nyo daytoy. Intend na jay coordinates. Bumbaan nyo daytoy ayan ni. So nag-reduce lang isuna iti around 10 to 20 meters. Manipod jay location da, inikana iti coordinates nga dahil iti distansyada nga 10 to 15 meters. So ganad jay lang. Then they began to bomb jay ayanda. Kat makita na nga nakatado iti tao nga natay and kinalubana daghan nga kakaduana because iti one squad composed of 7 to 8 individual. Kasi kunan dagiti kakaduana hindi mangyud lang iti testimony kinyaga no saat na nga inarami diay isakripisyo na nga mabalin nga matay kami no isuga una nga mabiyag kami. Anya iti kayat nga sa unday ta. Iti daytoy nga mensahe tayo tata, adda iti traitor kan treacherous men. Habang adati man ipapapati nga agserbi, addaman iti mang ilaklako wenno saan na nga kayat nga tumulong, isupay iti agbalbalin nga problema. Kagdagay ka kumang iti bantayan tayo, kasaan nga kayo iti pagbalinana daytoy. Kunan diya may isang testimony na and in-account mo lang na ito, kasinsin na bagal, who is now nangatong ranking iti Philippine Military Academy. Dahil sampung kasi siya diya, nakumod na diya kalaban na ni, hanggang agbayad ng tiransumi. Namapay nga pinatras na isuda because nagbalinan nga negosyo iti gubat. Mas daw na apay nga nagito'y armas, nagito'y nga kalaban da, nagito'y nga terorista, kat natatatakan iti armory iti Philippine Army.
Kaya nga sa uwan nga, damot lang iti, lakot yung mas kinyaga, as diya iti mapaspasama, and tatlo saan nga sumardang diya gubat, they will pull out the ito nga sundado. At dahil ito. And in our service of God, there are people who are like that. Sikati mas asahan na garot, but you did not do your part, you are becoming a traitor. And kunada, they bend their tongues like their bow for lies, but they are not valiant for the truth upon the earth. Nalaing dalang agsal, ngam saan dalay biyag ikinapun. These are the characteristics of people that will destroy the testimony of the church and the testimony of Christ. So ano ba nangyayari sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Though you will shed a river like tears, God will judge us. You have fallen short. Kagasumay nito. Ano yung na dyan? Verse 3. For they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the Lord. Kilala mo yung kapitbahay mo, kilala mo yung katrabaho mo, kilala mo yung teacher mo, kilala mo yung mga kaibigan mo, kaklase mo, pero hindi mo kilala ang Panginoon. Yan tayo marunong. So dagito na ibantayan tayo. Though you will shed your tears and you will cry day and night, still God will judge us. We have fallen short. Actually, yung grief na ito, it respects of repentance. You cannot repent at the last moment. When you have experienced repentance really in your life, how many years before? Tinggal na tata, nung apay nga awan, iti makita, iti consistency, iti pamati. Kato ko na nga, sakto lang agbabawi, sakto lang agserbikin niya po Diyos, nga manyati kadang niya po Diyos, naladawon iyan. Secondly, in verse 1 to 8, makita tayo nito. In verse 9 to 16, agdamot lang nito. In verse 17 to 26, agdamot lang nito. So the first point is, not enough tears in respect to grief or grieving that symbolizes repentance. The second point is not enough truth. Take ye heed every one of his neighbor, and trust ye not in any brother, for every brother will utterly supplant, and every neighbor will walk with his slanders. Kita nyo dito. Ang kayo ang umayin dito simbahan, kaputa, dahil di may sanga, gayong minubarkadam, kapag ko'y kin ka, dumtog dito mundaway, nalayta nga gayong kan barkadam, umadayin to kinyapo Diyos, pagto iso na kitang pangadom, makadayo kan tumad kinyapo. Ibig sabihin yan, you base the truth on personalities and not upon God Himself. Yung problema gamit na tayo, kititahan tayo di tao, no? Baligin ito, ang paiso na ito. Kung na tayo, even Christ Himself, Hans, dito, even Christ Himself, He experienced failures. Ika ministry na, yung saan nga diyan importante, nudikat matumpal na ipagayatan ni Apo. Di Diyos Ama, ngayon bili na, diyan Diyos Ama. So not enough truth speaks about godliness. Hindi na makikita yung godliness sa mga tao. Ano yung makikita nila? They will deceive everyone of his neighbor and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies. Hindi kanayan po nga ibagbaga. When we had a fellowship with Pastor Sapilaw, so that hindi ba kinyan eh, musta nga yung pastor, na nagkikiman kinyan ka pastor eh, narigadan kami hindi makipilo-fellowship na sa bali, tirang ka, hindi papastor. Namda nga kaya daw makibarkadakin ka, kaya daw makigayungkin ka, lukuhan na ka gano'n. And I've seen that. Kuna na, paisugay ka, nakita doon, isumatat na, kastoy. Yung kuna kinukuha na, dati na dumaan, Pastor Bernard. Because among all the pastors nga dati ito'y bugyas, abatan, sika lang itinakapatakdar iti-building in your own. Nawan itinang support. And that is something to be proud of.
Kuha iti daduma, ag sukat da iti ka-fellowship, ag sukat da iti nagad, mapanda nga kimimbro iti kungkunan tayo nga da iti dandulyaris na, tapno makapatagdod da, wino makahire na iti anyaman nga building. It's very sad. Why? Because yung lies, yung nananalaytay, kunana dito'y, thought their tongue to speak lies and wear themselves to commit iniquity. Alam niyo ba yun? Kung ang ministry mo ay nagsimula sa mali, hindi kailanman magiging tama yan. Amen. It must start right in order to produce a fruit that is right. Yan ko man. Iti panunutan itong kalmay sa kada kayo. Takunan na dito, thine habitation is in the midst of the sick. Through the sick, they refuse to know me. So no anyaman iti saan nga agpaiso, isu iti tengteng lenda. Kaya masabi ko rito, not enough truth eh. Napakaraming membro na ganyan. Hindi na nag-aaral ng Bible, hindi na nagbabasa, wala ng personal reading, wala ng personal meditation. Ano nang importante sa kanila? Basta ano, siya kung kastuya ka. Dugtong gundaway nga pula na dito eh, sumangot tayo ko amin tiniyapo Diyos in line with our Sunday school lesson a while ago. And it will be too late for us. We will be falling short. At napakahirap po na mangyari yan. Ano ba ang sabi dito? Therefore, thus said the Lord of hosts, behold, I will melt them. Nagkasunod ito eh. Siguro timakawat lang iti-melt kat ni Rhea. Tayo sudiyan kararamitan da iti Nil. Di bato nga mininas na ito nga miniro, mapandita, makita mo di bato nga diay, abutan na diay, bungbungon da. And then once nga na bungbong deta, kaudin tuludor, ikargada, ipagon, i-deliver na di crusher, mapulverize deta, magiling deta. And then kalpasan nga magiling, magnadeta ti islus, may bunlang na kita tilegs, isu di mapanjedam, mabati di kunang kayo nga naba, wino di and then di nga di undergo iti chemical process, maagasan deta, tamaikat ti anyaman nga impurities na, and then afterwards nga nabati di kunang tayo nga puro, it will be melted. Ano yung melted? Mailuto. And most kada tayo gagayat ting kapsat saan tayo makayat di jay, but it is in the Bible. Ano sabi niya dito? I will melt them and try them, for how shall I do for the daughter of my people? So we are undergoing a process. Ano yung process? Purification process. And most of us, we do not like that. Saan tayo nga kayat nga magbungbong iti sa saon niya po Diyos? Saan tayo nga kayat nga magilgiling iti disiplina iti saon niya po Diyos? All we wanted is to become a goal. Pero ano ang lalabas sa atin? Ano niya po nanay dyan? Kapo. Faithful. Iti nag-drill iti far southeast. Ada, Jaya, I think that is between 500 to 400 meters nga nag-drill da, nga dati nakaibagatin niya, nga di dahul nga talunga rad, that halos gold nuggets di karga. But they keep it secret kasi nirumwar niya report kapo. So, halos amin na na-import dyan, pinmanaw na. Right there and then, napanag na Davos, pag in-inspect yung awan. Ayun na nga din, huwag nakapin, paano na gaya. Drawing below, di rumor niya, result, kaya the geologist na talagang nandiyan nga portion. Hindi ay kumain diminas na tama natin. So, kaso nga diyan kalawan na, one rock is 3 meters. So, that is a 9 meters na naba. Rumor niya yung report, hindi kinitap niya report na kita geology, in plot na naitan, I've seen it dito. Kunan niya, iniyawit ko dito yung manager na yun. May kami dito yung kami. Gusto natin ang istorya niya pa. Actually, niya findings na dito yung ganda. Kung kaya lang, agandar mo kuma, push it data so that while they are developing, they will be eating the whole bodies. Ang nagatuloy yung ganda tatangan ng Panginoon. So not enough truth. You think you are godly, but it is not enough.
Godliness must be based upon the Word of God. Palaging i-measure natin yung faithfulness natin, yung righteousness natin, yung involvement natin sa salita ng Panginoon. Because kunana dito'y, their tongue is an arrow shot out, it is speaketh deceit, one is speaketh peaceably to his neighbor, but in heart he layeth his way. Mayat ni pagbaganakin ka, kung urayo na gayan, nga sika, kat matay, ang sakit, maaksidente, tapno anya, tapno mapakinabangan na nagyayda at dakin. Treacherous. Why? Because they do not have enough food. Pangasin kagayon king kapsat, numan at dati kasya nga attitude kada tayo, kukawin kayo kumabe. Let us exercise genuine godliness. As in point number 1, grief, genuine repentance, and godliness, genuine righteousness. And lastly, last few verses, kunanay jay, but let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment in righteousness. Dito nga, mamuang tayo kuman niya po Diyos, that He is a loving God, that He is a long-suffering. When we find loving kindness, it speaks about a patience in character God. Urayan na tayo nga balbalim. Sana nga kitalan, ikinatangkon, ikiulo tayo, God is giving us a chance to change. Amen. And how I wish, yun po ang magiging panalangin natin mamaya. Kasi sabi rito, behold that is come, saith the Lord. Bago natin pumunta dyan, and righteousness in the earth, for in this I delight, saith the Lord. So dito yung nabanbalag na maragragsakan ng Diyos. No adda ka na tayo matlaang, iti loving kindness, iti judgment, kan righteousness. But in verse 25, behold the day is come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised, Egypt, Judah, Edom, in the children of Ammon and Moab, in all that are in the utmost corners that dwell in the wilderness, for all these nations are uncircumcised, and the house, in the 90, explanation between uncircumcised and circumcised. In the house of Israel are uncircumcised in heart. Meaning they are falling short. And in the last point natin is not enough triumph. Because before that, anong sinabi niya Ijay, kunanay Ijay, let him that glory in this. Pero bago niya sinabi yan, in verse 23, as we conclude this message, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Na kayo mga adoy iti pundar na, saan nga nagay ko ma? Ikidayawin niyo, kung saan nga nagay na ikidayawin niyo. Amen. Una na dito na kayo nga nagagagot, i-appreciate that, saan nga nagay na ikidayawin. Nagalit ka nagpaisuti, banat, para ikibagin, para ipagkwartaan, ipagbaknangan, kung saan nga para kiniyago Diyos. And God says, your triumph, uray man wadati kwartam tata, uray man aday di balay mo tata, uray man aday sa likwang tata, anyatin bagan niya po Diyos, haan nga si kanto ti makinabang sa bahay. Not enough triumph speaks about not enough glory. So in closing, ano ang sabi niya sa verse 22? Speak thus saith the Lord, even the carcasses of men shall fall, as dung upon the open field, and as the handful after the harvestman, and none shall gather them. Mayari kita, iti maysa nga gardiniro kunana. Uray nagiti da mamayat nga apit, nga mapan mo kumakalikahuman, nga mapan mo alam, saan mo nga mapaginabangan na may wara. Anya ngay, manaylay, maruno. Pero nagito'y da, iti warning na ako Diyos kada tayo, if we fall short. Iti saludsod kada tayo kata, have you fallen short?
Do you have tears? Do you have truth? Do you have triumph? Yung triumph is based on your wisdom, based on your mind, based on your likings, and not based on God. Sayang lang ganito. We are falling short. But ito ay warning ni Jeremiah because in the next chapter, in chapter 10, makikita tayo na naitidungan kung saan ito nga masukatan. Iti judgment niya po Diyos. War is imminent. And today it's happening. A few days ago, Israel attacked Iran. North Korea, nag-join iti gubat iti Russia, including China. Both from the east and from these European countries and the northern countries, there is war. So, ano pa lang ganito yung okay nga, saan tayo nga makita? Yung yan, kung Diyos kumakita, tanganan tayo kung pagservice. So, tata, maamis tayo, matumakdor na mapantay. Ako na pagkakulan, itiawis. Ako, may tibiyang mo at nakuha ng bigyan. Ang nagbabawi, sumawan, hindi makita. Ang resultado, ito'y kumangagsaka, tulong piniyama sa Santo Diyos. Maawatak kumasikap, maamot kumasikap, masubok po kumati pagmagang, matungpal kumati pagayata mitibyan. May isang kalina diay iti tarigagay. Tatlo iti dito yung agsaka, at paitulong natin niya ang Diyos at isulti ka daw. That even in my studies, ang biyagat na pagluting. Saan mo manay isasangin ko? Saan mo manay ilayin ko? At saan mo manay na ito'y na mabaligi? At nung may bagak, nga righteous at iti sangwana. Can you say that in your prayer? Kada kayo nga bisitas mi tatangag saka, kanayon nga kasabay iti dito yung simbahan, nga saan nga relihiyon, saan nga tinabaknan, saan nga adal, kanang nanguna, saan nga simbahan, timangpakawan iti baso tayo, ludikat ni Kristo, suna itinatay ni Cruz di Calvario, nabayad iti baso mo at baso ko. Awan iti tao nga saan nga baso. So matiawis mo kada kayo, sapay kumata, iti yung nagsapa, aminam na nagbaso ka, at dumawat ka iti pamakawan, sangwanan ni Diyos, at aksiptaron na ni Kristo, inangbayad iti baso mo, di ka nga bugi, iti pudno nga pamati. Patuloy, agbunga, at isukuma, iti may kararagin. Ikan kayo iti sumagmamano, nga minutos nga kararagin. Basta na kayo nga membro, dinagping nga simbahan. Kaano ka? Na nagsurvey kiniya ko Diyos. Nagbalin nga kong sister. Kagito'y na nakatao, inuwar niya ako Diyos isuda, ija Egypt. Nakita na iti milagro, makasano nga pinakad ni Diyos. Kasano nga nga salakan isuda, yung tinumtang iti kundaway, na saan nga iti Diyos iti tinalyaw da, nudikat iti bagida. Jay kaya da nga maarami, jay kinalain da, jay bilig da. Pinatoy nga gundawa, isakay kumata jay bilig niya ako Diyos, jay maramidan niya ako Diyos, isudiyay, iti akbalin, nga baldi iti, i-claim na na tayo bigyan tayo. At magpakumbaba tayo sa wana na, at kung natin tinkuha na tata, ako Diyos, let me not fall short. Tulungan siya ka Diyos. Kung nagito'y da, kasabatot iti biyag ko, saan nga fail, hindi ka agbaldigya, kapuha ko Diyos tadakin niya, kan agdaki. Can you say that in your prayer? Ako Diyos nga madaydayaw, at pangagsaka, makaas kami ko. At daman iti kararwa, puso kong panunod, di may isang individual, na datatang agsapa, pangasin ako Diyos. Kamalik na na, kamamuan na, kaisunan at managbasol, masapul ako Diyos nga mapakawan dahil tanabasol, pagbanlaan kini Kristo,
Kapag ito'y na kumahan ko Diyos, iti may ulay, iti puso ng panunod na. Kapuna na ikahan ko Diyos, italog na, iti biyag na, iti kararuada, iti kakatao na. Awan sa bali, saan nga kita ito'y nasimbahan? Saan nga kanyaman nga religion? Nuloy na kini Kristo na. Sapay kumata, itsuka ko Diyos, iti aramidan, nagiti na gagayam, at bisitas mi iti na ito nga kanito. At damat nagiti na miyembro, iti simbahan na. Ang alas na ako Diyos, na makita ka na kami, iti pudlo na pamati. Awan serbi, iti adong ko nga sangit. Awan serbi ako Diyos, iti kunami, nga kunami gamin, no, ang paiso di aramidan mi, tagayang tinaulbog. Sayang lang din ito. Ang alas na ako Diyos, saan kami nga bilin, iti anyaman nga accomplishment, iti achievement mi. Ito yung daw ay maligpig ka, na si kahit igapunat yamin, kung makapagpakumbaba kami, makapagserbi kami ng siya. Bendyong kumapin Diyos na ito'y lang ang kararap. Makita mi itinabunga na pamati itibiyang itong nagmaisa. Salamat ato Diyos. Ito'y nga daw, at ito'y tidawat mi, tinagan mo Kristo, manugutin mo isalangan ni. Amen. Thank you so much.